Amen. Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid at sa araw na ito ay ating may pagpapatuloy ang ating paksa patungkol sa Judgment Seat of Christ. So ating natunghayan yung part 1 sa nakaraang Thursday. So today, isa sa mga paborito kong rightly divider noon sa Word of Truth ay si Clarence Larkin. Ito ay isang rightly dividing. So, meron siyang aklat na noon na aking isa sa mga paborito ko noon. Yung ang pangalan nitong kanyang aklat is The Greatest Book on Dispensational Truth. Sa pamagat pa lamang ng kanyang aklat ay makikita na natin ang pagkadominante, nitong aklat. The Greatest Dispensational Book o The Greatest Book on Dispensational Truth. So, there is no greatest book aside from the scriptures when it comes to dispensational truth. Ang aklat lamang ng salita ng Diyos, sapagkat ang iyong Biblia ay ito lamang ang may tamang paghati, pagdating sa salita ng katotohanan. Nang sabihin ni Pablo kay Timoteo, study the word of truth by rightly dividing it. Ibig sabihin, the word of God is rightly divided. At ganito natin dapat pag-aralan. Sa aklat ni Larkins, there are judgments na kanyang tinukoy. At maalala ko, ang ilan dito, yung judgment of sin, judgment of nations. Ito ay patungkol dun sa mga bansa, Then, white throne judgment. Pero ang isang aking nais na ating kung saan ngayon ay ating tinatalakay, ito yung judgment of the believer's work, which is the judgment seat of Christ. So, kung saan ang ating tinatalakay ngayon ito, ang ating natunghayan sa nakaraan sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos ay napakahalaga na makita natin, yung mga salita o language na nauukol para sa taong sinulatan ng writer. Kailangan nating maunawaan kung ito ba ay nauukol sa atin o sa ibang grupo ng tao. Kung ito ba ay naka-address sa iyo o sa ibang grupo ng tao. Katulad ng ating illustration tungkol sa isang baby zebra last time, kung natatandaan nyo, ay kaya niyang identify o makilala kung alin ang kanyang ina sa gitna ng napakaraming kawan. Kahit marami yan, kahit ilang libo yan, alam ng baby zebra kung sino ang kanyang ina. Sapagkat ang kanyang ina ay naturuan ng kanyang anak, yung baby zebra, dahil ito ay sinanay sa kanyang ina upang isaulo at makilala ang kanyang mga stripes. So sabi ko nga sa inyo, yung mga mother zebra, pag mature na sila, hindi mo makilala kung alin ba yung sayo doon, kung mayroong zebra doon. So, ang mga stripes na ito ay parang fingerprint ayon sa pag-aaral. Ito ay parang mga fingerprints ng tao. Iisa lamang ang stripes na yon sa bawat zebra, at walang kapareho. Bilang estudyante ng banal na kasulatan, napakahalaga na makita ang mga talata o salita na nauukol para sa atin, para sa atin kung ito ba'y nauukol para sa iyo. Binanggit ni Pablo ang tamang paghati sa salita ng katotohanan kay Timoteo. Dahil ito ang tamang paraan upang maiwasan ang pagkalito at maintindihan ang sinasabi ng salita ng Diyos. So sa araw na ito, ang ating titignan kung sino ang dadaan sa judgment seat of Christ. Ito ay sa iba, it's a controversial, pero para sa akin, itong topic na ito ay tinitiglang na natin ang ating desire, ang ating intent, yung makita kung ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos, which is our foundational
o ito yung ating basis of all the truth, no, sa ating pag-aaral. Katulad ng aklat sa mga gawa from chapter 1 to chapter 28, ito ay ang nangyari doon, it is progressively, no? Hindi minsanan lang nangyari, no? So, every chapters there is a progressive, no? Kaya sa history ng mga nangyari sa kasaysayan ng mga apostol that time, ang body of Christ ay naroon, no? Pero ito ay nagsisimula pa lamang. The body of Christ that time, no, was in the stage of embryonic form. No? It means nagsisimula pa lamang, kung baga sa bata, isa pa lamang itong fetus. So maliit pa lamang, ano? Now, maraming nagki-claim na sila ay rightly dividers, no, of truth in scriptures. Pero madalas hindi nila nakikita ang bagay na ito, no? Minsan hindi nila napapansin. Marahil hindi lang nila napapansin ang bagay na ito. Halimbawa, sa aklat ng mga gawa from chapter 1 to chapter 8, nagpatuloy ang mga alagad sa pangangaral patungkol sa kingdom program. No? Sila ay nagpatuloy. Kung ano yung inuutos ng ating Panginoong Jesus that time, ano? Patuloy nila itong ginawa, no? Ang kingdom program, which is even after the death of Jesus Christ, ay patuloy nila itong ipinangangaral kung ano yung inuutos ni Jesus Christ to them, no? Sabi ng ating Panginoong Jesus, sila ay isinugo sa mga lost o yung mga nawawalang tupa ng bansang Israel, at sila ay hindi dapat pumunta sa mga Gentiles people, no? Yun pa rin ang kanilang ginagawa. Kung papansinin niyo yung after his death until Acts chapter 1 to 8, no? Makikita natin doon, no? So, sa kingdom program ay naroroon, ano? Nanduroon ang pagsisisi, yung pangangaral nila ng repentance, no? And baptism, no? Yung pagtanggap, believing in the name of Jesus. Yun ang kanilang, usually, ang kanilang mga pangangaral sa mga Jewish people that time, no? Ito yung mga pangangaral ng mga alagad noon. So, nandoon pa rin yung separation of two groups, no? Yung separation ng dalawang grupo. Sino ba yung dalawang grupo na yon? Ito yung circumcision and uncircumcision. Sino ba yung mga circumcised people? Di ba yung mga Hudyo? So, yung mga Jewish people, nandoon, no? Ang tawag sa kanila is circumcised people, no? And the uncircumcision for the Gentiles. So there are two groups of people that time, no? Even in Acts chapter 1 to 7, nandoon pa rin, ano? Tandaan natin, kapag ang middle wall of partition, take note, kapag ang middle wall of partition between these two groups of people, no? Ang church, the body of Christ, ay wala pa. Kapag nakita ninyo yung middle wall of partition, pagka mayroon pa silang separation, no, sa dalawang grupo na to between the Jews and the Gentiles, tandaan natin, iyon ang pinakaki natin, that the body of Christ wala pa, no? So nagsimula lamang ang body of Christ nang nawala na ang pagitan sa dalawang ito, no? Sapagkat wala nang pagkakaiba, no? Ang Hudyo at Hentil, there is no difference between the Jews and the Gentiles. Nung ang body of Christ ay naisilang o nagsimula, no? So, makikita natin sa pangangaral ni Esteban sa Acts chapter 7 verse 51, dito tuluyang bumagsak ang Israel nang ito ay ultimately decided, no? Sila ay nag-decide that, sabi nila, na hindi nila matatanggap, no, na maghari sa kanila si Jesus. Then anong nangyari? Stephen was stoned to death, no? Ito yung sinabi ng mga Jewish people noon, ano, yung Acts chapter 7 verse 51. Ang sabi niya rito, stiff-necked and uncircumcised in heart, no? Sabi niya, and ears, ye do always resist
the Holy Ghost as your fathers did, no? So, sabi ni Peter, no? Ni Stephen, ano? Ito ang mga final words, no? Bago binato si Esteban. Ito yung mga sinabi ni Stephen, ni Stephen. Patuloy na inuusig ni Pablo ang iglesia ng Diyos after the death of Stephen. Kung babasahin nyo yung Acts chapter 7, nang mamatay si Apostol Stephen, nagpatuloy yung pag-uusig sa mga believers that time, no? So, sabi niya, patuloy na inusig ni Pablo ang iglesia ng Diyos after the death of Stephen. So, bakit iglesia ng Diyos? O bakit Church of God? No? Dito, dahil sa bahaging ito ng iyong Biblia, sa portion ng iyong scripture, ang body of Christ ay wala pa that time, no? Nung si Apostol Pablo, pine-persecute niya yung Church of God o yung Iglesia ng Diyos, wala pa that time ang body of Christ. Ang dalawang entity na ito ay magkaiba, no? Tandaan natin, ito ay magkaiba ang pagkakakilanlan, no? Mayroon silang magkaibang gospel. Ang gospel, the gospel, ang tinutukoy sa na gospel for the Church of God, there is a gospel, no? Pero different ang gospel nila, no? The gospel for the Church of God is the gospel of God, no? Itong Church of God, ang gospel na pinadala sa kanila is the gospel of God. This is a different group, no? Referring to the little flock. Itong Church of God na ito, itong mga Church of God na ito yung mga hindi itinatag ni Pablo, but they are assisting that time na siya ay nagpe-persecute, ano? Nung siya ay nahabol niya iyon ang mga Church of God that time. So, ito ay referring to the little flock. Ito yung mga Jewish people na mananampalataya noon. Ano? Ito yung tinawag ni Jesus na ipinagkaloob sa kanila yung huwag kayong matakot, mga munting kawan. Ang sabi niya, pinaramis niya sa kanila yung kingdom, no? Sa Luke chapter 12 verse 32, no? So, ito nga yung mga munting kawan. Ito yung mga inusig ni Saul, no, that time, nung hindi pa siya mananampalataya, o Pablo, nung hindi pa siya nga mananampalataya, no? Sa Galatians chapter 1 verse 13, dito sinabi ni Apostol Pablo na, for ye have heard of my conversation, sabi niya, in time past, sa mga nakaraan, sabi niya, in the Jewish o in the Jewish religion, no? Sa reliyong pang-Israel, mga Hudyo, no? How that beyond measure, tignan mo, sabi niya na beyond measure, ano? Walang hindi makasukat, no? I persecuted the Church of God and wasted it, sabi niya. Sabi niya, inusig ko ang iglesia ng Diyos at ito yung aking pinapatay niya, no? Yung mga followers at the time ng ating Panginoong Yesus. Ganon din sa 1 Corinthians chapter 15 verse 9, sabi niya rito, for I am the least of the apostles, no? That I am not meet to be called an apostle. Sabi ni Paul, hindi ako karapat-dapat na matawag na apostle, no? I am the least, sabi niya, to be called an apostle. Because, sabi niya, I persecuted, the body of Christ? No, the Church of God, no? Tandaan, si Pablo ay hindi niya pinersecute ang body of Christ. Bakit mo ipe-persecute yung body of Christ if you are belong to the body of Christ, no? Tandaan natin, nang sumulat si Pablo sa mga taga-Korinto, kanya itong in-address, no? Kanya itong in-address sa Church of God, at hindi si Pablo ang nag-establish sa Church of God. Hindi siya ang nag-establish. So, basahin natin ang 1 Corinthians chapter 1, verses 1 and 2. Ang sabi niya rito sa 1, Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God and Sosthenes our brother. So, ang sumulat pala dito sa 1 Corinthians sa mga kapatid doon, which is the Church of God, kasama niya si Sosthenes, no? And to verse 2, take note.
unto the church of God which is at Corinth. So naka-address ang 1 Corinthians and 2 Corinthians to the church of God. Paul did not establish this local church, no? This church of God during those time, no? To them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all in every place, call upon the name. No? You see, call upon the name of Jesus Christ. This is their kingdom program that time, who are called in the name of Jesus Christ, our Lord. Take note, tingnan nyo itong dalawang words na ito. Both theirs and ours. Who, sabi niya, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. Ibig sabihin, during that time na isinulat ni Pablo, o sinulatan niya ni Pablo de Sosthenes ang Church of God in Corinth, mayroong dalawang grupo na tao that time. Ang sabi niya rito, both theirs, ang sabi ni Pablo, and ours, sa kanila at sa atin. So there are two groups of people that time. The concept of this gospel of God, yung konsepto ng gospel of God, ay makikita sa Romans chapter 1, verses 1 to 4. Ang sabi niya sa verse 1 to 4, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated, sineperate sila, unto the gospel of God. There is a gospel of God that Paul and Barnabas separated them by the Holy Spirit. Makikita natin sa isang verse sa chapter 13 ng Book of Acts. So, in verse 2, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scripture. Remember when you see the language, yung mga prophets, ito'y makikita natin kagad ang kinakausap yung bansang the nation of Israel. In verse 3, concerning his son Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David. The seed of David, when you see the word seed of David, is always referring, looking, for the kingdom program, so according to the flesh. Tingnan niyo itong konsepto ng gospel of God. And declared to be the Son of God. Yung Son of God, yung Son of God, ito ay isa sa content, o itong concept nung church o the gospel of God, kung saan sineperate ng Holy Spirit si Barnabas and Pablo, Ano ba yung konsepto nitong gospel of God, that Christ is the Son of God and with power, according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead, declaring by the power, of His resurrection. Ito yung konsepto nung pangangaral nila sa gospel of God, that Jesus Christ is the Son of God and declaring by the power of His resurrection after His death. Ito yung patuloy nilang ginagawa that time. So yung gospel naman for the Church of Christ, yung Church of Christ, which is the body of Christ, ito yung gospel magkaiba, referring to the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Ito yung gospel para sa grace o para sa body of Christ, Ito ang ebanghelyo na ipinahayag ni Jesus later, kay Pablo. And then it follows hanggang sa ating panahon. So magkaiba 'yon. Yung pag sinabi natin Church of God and the body of Christ, magkaiba. The Church of God persecuted by Paul, yung body of Christ, it is a secret hid from God, revealed after si Paul ay nakakilala o siya ay naligtas at ipinahayag ng Diyos later on, pagkatapos na siya ay maligtas. So, now, balikan natin itong mga talatang ito, By the way, ang ating topic, to whom
the judgment seat of Christ pertaining. So, kung napanood nyo yung nakaraan, so, amen, no? So, ito yung kadugtong, no? So, ngayon, ang titignan natin at sisilipin natin, hindi sa akin galing, but tignan natin yung mga salita ng Diyos ayon sa sinasabi niya. In 1 Corinthians chapter 3, verses 13 to 17, remember, itong 1 Corinthians and 2 Corinthians, even 1 Thessalonians and 2 Thessalonians, kung titignan niyo yon, ito ay naka-address sa mga little flock in Corinth, no? In Corinth. So, pag sinabi nating little flock, ito yung mga mananampalataya, yung munting kawan during the time o during the earthly ministry of our Lord Jesus Christ. Siya ay nangangaral at sila yung mga Jewish people na tumanggap kay Jesus Christ, no? As their king, no? They believe on siya ay nanampalataya sila sa kanya at sila ay nagsisi at nagpabautismo that time, no? Ito yung mga little flock, no? O yung mga munting kawan. So balikan natin ang 1 Corinthians chapter 3 verse 13 and 17. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. See? If you are a pony zebra, katulad ng nasabi ko sa nakaraan, you can identify yung stripes ng yung mother zebra. No? If you are a rightly divider at ikaw ay isang pony zebra, maintindihan mo yung mga language if it belong to you, no? O kung kanino. Ano? Sabi niya rito, ang body of Christ is under grace and we are not under the law. No? Not under, pag sinabi natin under the law, kinakailangan gawin mo, no? Ipakita mo, no? Tubdin mo, no? Yung mga bagay na ipinagagawa sa iyo. So in this present time, we are not under the law. Christ is the end of the law, no? For we are under grace. Romans chapter 6 verse 14. So ituloy natin, ano? Pag nakita mo yung man's work, yung fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. So ito'y susunugin, no? Yung ginawa nila, no? Yung ginawa ng tao, no? So, verse 14, if any man's work, kung ang ginawa ng tao abide, kung manatili, no? Kumbaga sabi, ito'y symbolical, hindi siya nasunog, which he had built there upon, no? He shall receive a reward. 15, if any man's work, see, lahat yan work shall be burned. He shall suffer loss. Ito ay mawawala, no? But he himself shall be saved, yet so as by fire. So, kung titignan mo yung man's work, ito ay dadaan sa apoy. Ito ba ay reflecting na part ba ng body of Christ? Maya-maya titignan natin lahat, ano? Kung paano natin titignan itong verse na ito, no? Yung mga verses na ito, no? In verse 16, know ye not that ye are the temple of God? Really, are you the temple of God? And the Spirit of God dwelleth in you? Tingnan mo yung verse 17, if you are the temple of God. If any man defile the temple of God, if you are the temple of God, kung ito ay iyong dinumihan, defile o sinira, no? Or I mean, yun nga yung defile. Parang dinumihan, no? So, him shall destroy. God destroy, ang sabi niya. Kung tingnan niyo yun sa yung mga verse, sa yung mga Biblia, ang sabi niya doon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 17, if any man defile the temple of God, kung sino man ang tao, kasi sabi ng Biblia, sabi ng Apostol Pablo doon sa mga church of God, ang sabi niya, if you defile the temple of God, him, sino? Ang Diyos shall God destroy, no? For the temple of God is holy, which temple ye are. So makikita natin na we are not the temple of God, no?
Kapag natin, hindi naman natin na masabi na everyday na nadudumihan tayo, no? If you are the temple of God. Everyday na nagkakasala tayo, so God will destroy us, di ba? So in chapter 9 to 28, sa Acts chapter 9 to 28, mayroong transition period dito, no? Madalas sa mga Bible student, ano? You and me as a Bible student, ano? Pero madalas hindi nabibigyan ng pansin, no? Ang bagay na ito, no? At kung hindi ka rightly divider, hindi mo ma-appreciate, no, that this part of your scripture ay may transition period. Pag sinabi nating transition period, parang bridge, ano, yung paglipat, ano, o yung pagdating ng dalawang dispensation o yung dalawang panahon, ano, which is the dispensation of the grace of God and the o yung yung kingdom program and the mystery program, meron silang transition period. Pero dito sa Acts chapter 9 to 28, there is a dispensation sa mga nakaabot ng lumang kamera. O yan, yung ngayon wala nang camera, mayroong camera pero cellphone na lang ginagamit, no? Pero yung nakaabot ng lumang kamera, mayroong mga negative film, no? At kung iyong titignan ng malapitan, makikita ninyo ang taong nakuhanan ng camera doon. There is a negative film inside, pero pagka sinyat niya, nandoon, hindi mo makikita. Pero pag ito ay tinignan mo ng malapitan, meron kang makikita. So kung mula Acts chapter 9 to 28, isusuperimpose natin yung film na yon, mayroon tayong negative film na makikita natin ang mga taong nandoon, no? Kung basahin niyo yung 9 to 28, Acts 9 to 28, makikita niyo yung mga taong ito. Pero kung hindi ka rightly divider, hindi mo makikita and you cannot appreciate that transition period, ano? Para sa iyo, sino ang mga taong yon kung yung titignan, ano? So, kung ikaw ay 28er, yung 28er, ito yung mga, ang kanilang view, which is the Church of Christ started in Acts chapter 28, no? Ang mga taong makikita mo doon para sa iyo ay mga little flock. Puro mga little flock. Ito yung mga munting kawan. Ito yung mga followers of Christ, no? Ito yung mga mananampalataya during the preaching of Stephen, ano? Stephen, ano? Ito yung mga little flock. Ito yung mga ang tawag din natin dito yung mga remnant, ano, sa Israel, ano. Kung ikaw naman ay nasa kalagitnaan ng Acts, no, from chapter 9, nasa kalagitnaan, nagsimula ang body of Christ, walang ibang tao doon kundi yung body of Christ. Ito yung kanilang mga pananaw sa mga ibang rightly divider, ano. So, pero kung tutusin, kung titingnan mo yung 9 to 28, both of them, no, those two groups ay nandoon sila pareho, no. Yung Church of God and the church, the body of Christ. Nandoon yung mga small flock, no, and the church, body of Christ, no, nandoon, ano. Si Pablo, while preaching o nangangaral sa mga tao, nakapalibot siya sa mga little flock that time, no? Nakapalibot siya. Diba sabi niya sa Romans chapter 1 verse 16, siya ay pumunta muna sa mga Hudyo and at the same time sa mga then to the Greek, no? Sabi niya roon in Romans chapter 1 verse 16. Ang isip ng iba that Paul, the moment he got saved, kung siya ay maligtas, no? He established immediately the body of Christ. Hindi po, no? Nang maligtas si Pablo, hindi pa naman kaagad na in-establish niya yung body of Christ. By the way, para sa mga first time na makakarinig nitong message na ito, the body of Christ, which is the mystery, part of the mystery program, ito ay hindi isang entity na mystery, no? Secret in God since the world began in Ephesians chapter 3.
Ito ay nakatago at nai-reveal lamang itong mystery na ito una kay Pablo, no? In Ephesians chapter 3, no? Basahin niyo yung the whole chapter. In Romans chapter 16, verse 25. Even in in Colossians chapter 1, verse 25, no, and to 26. Makikita ninyo doon that this mystery was first revealed to Paul after siya ay maligtas, no? So saan tayo dito? Nung siya ay maligtas, hindi naman ganun ka-immediately i-establish the church, the body of Christ. Hindi, no? Actually, siya ay unang pumunta sa mga Jewish people, no? Dahil mayroon siyang aayusin that time, no? Pero hindi ganoon sa unang pagkakataon, nang siya ay makakilala sa Diyos, bago-bago pa lamang, siya ay hiniwalay ng banal na espiritu kasama si Barnabas, no? Si Barnabas. So, for the special work, no? There is a special work. So, siguro kung minsan din natin sa ating mabilis na pagbabasa sa salita ng Diyos, kung minsan nadadaanan lang natin pero hindi natin nabibigyan ng pansin. Pero pansinin natin ito, no? So, ito ay in Acts chapter 13, si Barnabas and Paul, sila ay hiniwalay ng Santong Espiritu, no? For the special work to preach the gospel of God to the Jew first. To the Jew first. Tingnan natin yung Acts chapter 13, verse 1 to 2. Kung iniisip mo kung kailan naligtas si Pablo, sabi ng iba, siya ay naligtas sa chapter 9. Diba? Nung siya ay naglalakad sa Damascus, na-encounter na si Lord Jesus Christ. And then, bakit siya inuusig? And so on and so forth. So, sabi niya kay Ananias na dahil nabulag siya, puntahan siya sa isang lugar at ipanalangin siya. At doon, mayroon siyang i-reveal, no, kay Pablo. So, marami siyang ipapagawa kay Pablo. So, that time, in Acts chapter 13, malapitan lang, in Acts chapter 9, 10, 11, 12, 13, now tignan natin yung account dito sa Acts chapter 13, verses 1 to 2. Now there were in the church that was at Antioch, no? Mayroon church doon in Antioch, certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon. During those days, ang church, the body of Christ, ay marahil na, actually, sabi ko sa inyo, it is in its embryonic form. Anyway, ituloy natin yung babasahin nating verse kung ano ba yung ginawa ng Santong Espiritu para kay Barnabas and Pablo, no? So, tuloy ko yun, so there's a certain prophets and teachers as Barnabas, no? And Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene and Manaen, no? Which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. Si Saul, no? Hindi pa siya si Saul that time, ang pangalan pa niya is Saul, no? In verse 2, as they ministered to the Lord, sila ay naglilingkod and fasted, no? The Holy Ghost. See in Acts chapter 13 verse 2, or the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. There is a work, a short work, special work for Paul and Barnabas. Ang prevailing condition, kung ano ba nangyayari during those days, no? During those days na nakakilala si Apostol Pablo, that time na tawagin sila ng Santong Espiritu for a special work. There is a special work for them, specific work to preach the gospel of God, no? To the believers, no? Yung sinulatan ni Apostol Pablo, so oh sorry. Excuse me, nalubat, sabi.
Sorry, nalubak. So, sinugo sila for a special work to preach the gospel of God. Titingnan natin yung mga supporting verses to substantiate this claim, no? So, that time, dahil may mga problema ang mga mananampalataya noon, may mga problema. Katulad natin ngayon, no? Hindi nawawalan ng problema sa mga churches, no? That time, dahil may problema ang mga mananampalataya noon. So, hindi nila alam kung ano ang kanilang identity. Di ba? Naalala ninyo kung ano yung sinasabi sa mga sulat ni Apostol Pablo? Especially in 1 Corinthians. Sabi niya, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Ang kanilang identity, hindi nila alam. Kaya nagkaroon ng confusion sa kanila, sa mga mananampalataya noon. Sabi ng iba, ako kay Apollos. Alam naman niya yung si Apollos, ang alam lang niya is yung baptism of John. Ako kay John, Sabi na ba, ako kay Pablo. Ang iba naman ay kay Pedro, At ang iba naman ay sa ating Panginoong Jesus. This is the problem during those days, That's the prevailing condition. Kaya ang banal na espiritu, iniwalay si Pablo and Barnabas for a special work, which is the kingdom of Osdoring. Ipangaral nila yung gospel of God, So, tinawag at hiniwalay si Pablo at Barnabas for this special work upang ayusin ito, Hindi ko na i-detailed, Dahil sa inyo, Sa makakapanood ng ating topic na ito. Hindi ko na i-detail. Pwede ninyong panoorin ng paksa sa delegated work sa aking previous message, Ang pamagat niya is delegated work. So, nandoon yung detalye ng pangangaral ni na Pablo patungkol sa gospel of God, So, in 1 Corinthians chapter 1, verse 1, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, Ito na yung sa 1 Corinthians, Anong ginawa? Separated. Sinakita yung the Holy Spirit in Acts chapter 13, verse 2, sineperate si Barnabas and Paul for this specific work. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. So, yung gospel of God, yun ang kanilang pakay ng Holy Spirit to preach unto them. So, tignan nyo yung detail doon sa ating delegated work. Atras lang kayo sa aking Facebook account, or pwede ninyong panoorin sa aking YouTube channel, which is Valiant for the Truth, Sino ang nandoon during the transition period? Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Both these groups ay nandoon, Yung Body of Christ and the Church of God ay nandoon, Sabi ng iba, ako kay Apollos, ako kay Pedro, ako kay Pablo. Ano sagot ni Pablo sa kanila? Tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 7, verse 18. Kung meron kayong Biblia, tingnan nyo, Sabi niya sa verse 18 ng 1 Corinthians chapter 7, Is any man called being circumcised? Being circumcised. Pag nakita niyo yung circumcised, alam naman niyo yung language, the circumcision belongs to the Jewish people. Ito yung mga little flock na kumikilala sa Panginoon, Sa ating Panginoong Jesus. They belong to the Church of God. Is any man called being circumcised? Let him not become uncircumcised. Huwag ka nang hindi magpatuli. Huwag ka nang sumama sa mga hindi tuli. Sino ba yung mga hindi tuli? Ito yung mga Gentiles people. So, ang sabi niya pa rito sa second sentence, is any called in uncircumcision? Meron ba kayo sa inyo na tinawag para sa hindi pagtutuli? Let him not be circumcised. So, vice versa, Kung kayo tinawag sa circumcision, wag ka na magpa-uncircumcised. If you are tinawag sa uncircumcised, wag ka nang magpa-circumcised. Hindi ito yung kung saan ka tinawag. Ang ibig sabihin dito, hindi kung saan ka tinawag na local church, doon ka na lang. Hindi yon. Ito yung kiniklaim ng marami, siguro yun naman ang natutunan, di ba? Yun naman ang natutunan natin, di ba?
kung saan tayo tinawag, doon ka na lang, kung saan local church. Hindi yun ang ibig sabihin doon, ano? Ayon sa talata, kung saan ka tinawag, you need to stay there, sabi niya. Kung tinawag ka sa pagtutuli, stay there. Kung tinawag ka naman sa hindi pagtutuli, you stay there, no? Saan ka, huwag ka nang lilipat. Hindi pwede yung lipatan during those time, no? So, in 1 Corinthians chapter 7, verse 20, ang sabi ni Pablo, let every man, sabi niya, let every man abide in the same calling wherein he was called. O kung saan ka tinawag, doon ka lang, no? Kung sa body of Christ, doon ka. You are part of the uncircumcision group of people, no? Pagkatapos na si Pablo ay naligtas, no? 3 grupo ng tao ang nanduroon. Yung unbelieving Jews, no? Ito yung mga sanga na nabali, no? Kung napakinggan niyo yung wild grapes sa aking the wild olive tree, kung napanood niyo yun, ito makikita din niyo ito. Yung unbelieving Jews, ito yung mga sanga na nabali. In Romans chapter 11 verse 17, ano? Ito yung mga nabali. Ito yung mga wild grapes, no? Ito yung husbandmen, ano? Di ba yung sa parable, mayroong mga husbandmen na sinugo ang ating Panginoong Yesus. Ang sabi niya roon, in Matthew chapter 21, ang sabi niya doon yung mga, mayroon siyang sinugo sa kanyang vineyard, ano? Yung mga husbandmen. Pero hindi nila ginawa yung tungkulin. Ang sabi niya, ibibigay ko sa mga ibang husbandmen, other husbandmen. Ito yung mga believing Jews. Itong mga little flocker na ito, yung munting kawan na ito, yung mga other husbandmen na yung wild olive tree, di ba? Yung wild olive tree napaganda yung pinag-aralan natin. Ito yung mga believing Jews, no? Itong wild olive tree na ito, sila ay part of the olive tree, no? They were cut off. They were cut off dahil sila yung mga wild. But sila ay inugpong muli, ano? Ito yung mga wild olive tree. Tingnan niyo yung ating topic sa wild grapes, no? At ang ikatlong grupo naman, ito yung tatlong grupo that time, no? Ito yung mga Gentiles. Kailangan silang maturuan, ano? Ito mga Gentile. The prevailing condition that time, the program for Israel, no? Yung programa para sa Israel was postponed. Na-postpone yung programa sa bansang Israel dahil sa isang misteryo na ipinahayag ng Diyos kay Pablo, which is the mystery of the fellowship, which is the Church of Christ, no? Yeah. By the way, this group of people, no, the little flock, tandaan natin lagi ito, no, ay hindi idinagdag sa body of Christ. Hindi yon, magkaiba yon. Magkaibang entity yon, ano? Dahil mayroong different program para sa kanila, no? Hindi ang Diyos ay hindi niya idinugtong o hindi niya isinama itong body of Christ o itong little flock. Hindi niya idinagdag sa body of Christ. The little flockers learned that their program, no, yung program para sa kanila ay na-postpone dahil kay Pablo. 'Di ba? Ang bansang Israel, ang programa sa kanila that Jesus Christ will reign for them. Hindi nila tinanggap yon. Pinatay si Esteban, tinakwil ang Santong Espiritu in Acts chapter 7 verse 51. So anong nangyari? Sila ay nahulog, no? Sila ay nahulog. Since then, after that, nakakilala si Pablo, inireveal sa kanya yung mystery, and yung programa na yon ay inireveal kay Pablo. Pero nung pagka-reveal ni Pablo that time, hindi pa one-time na revelation, ano? It is a progressive revelation. Hindi naman one-time na inireveal kagad kung ano yung gagawin ni Pablo, no? Hindi katulad kay Moses, when God revealed, no, yung plan and purpose for Israel, it is one time. Reveal niya sa isang naisulat, ano? So, but there's something more for the little flocker. Yung mga little flock, yung mga that time, no, yung mga followers ng ating Panginoong Yesus, no? So let us read the next verse, no? At tignan natin closely kung kanino ba talaga itong sinasabi ng mga talatang ito. Napakahalaga sa ating pag-aaral. Do ang ating tema ng ating pag-aaral ngayon, which is
the second part of our kung sino ba yung dadaan sa judgment seat of Christ, no? So tignan natin now in 1 Corinthians chapter 3 verse 13 to 17. Basahin kong muli. Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. So ito ay titignan yung kanyang ginawa, no? If any man's works abide, kung mananatili ang kanyang ginawa, which he had built thereupon, he shall receive a reward. No? So if any man's work shall be burned, kung ito naman ay masusunog, he shall suffer loss. Mawawalan siya, but he himself shall be saved. No? Maliligtas siya, yet so as by fire. Kung tayo ay magsisimula na magtayo ng local church, see? Kung tayo ngayon ay mag-establish ng local church, no? It is good and sound doctrine ba itong mga term na ito na ating pwede nating bang gawing sound doctrine na itong mga verses na ito for the grace of God, yung panahon natin ngayon? Are those words fit to the body of Christ? So, uisisahin natin, So, in Psalms chapter 62 verse 12, tignan natin maigi ito, no? Kung meron kayong Biblia. Also unto thee, O Lord, belongeth mercy, for thou renderest, no? Ang Diyos ay babayaran o ibibigay, susiklan, to every man's according to his work. Ang Diyos, sabi niya babayaran niya o susiklihan niya yung mga bagay na ginawa niya, no? So, is this fit for the body of Christ? Tayo ngayong panahon na to, tayo ba ay hahatulan ayon sa ating mga gawa? As we under yung ibig sabihin, sa ilalim ba ng tayo ng kautusan at gawin yung bagay na kung ano ang hinihingi ng kautusan? Verse 24 o Proverbs chapter 24 verse 12. If thou sayest, behold, we knew it not, that not he that pondereth the heart consider it, and he that keepeth thy soul, that not he know it, and shall not he render to every man according to his work? Kung titignan mo ang mga language na ito as a ponisibra, yung batang sibra, ma-identify mo kung itong mga words na ito o itong mga language na ito kung kanino ito tumutukoy, no? So, tignan natin yung Matthew chapter 16 verse 27. For the Son of Man shall come in the glory of His Father. Darating ang ating Panginoong Yesus in the glory of His Father with His angels. Kasama niya rito, angels, no? And then He shall reward every man according to his work. Ang Diyos, dito, ang ating mga binasang verses na to, susuklian ng Diyos according to their works, no? Kung ano ba yung ginawa, no? Sa atin, may ba tayong gagawin? Paano ba tayong naligtas? Ang Diyos, paano ba yung dealing niya sa atin? It is according to our works? No. For by grace are you saved through faith, and that is not of yourself. It is the gift of God. Not of works of righteousness which we have done. No? Hindi ganon, Hindi ayon sa ating mga gawa. Anyway, para malinawan natin, titignan pa natin ng mas supporting, tignan natin yung mga supporting scriptures dito, no? So, this will happen, kailan ba mangyayari itong binasa nating sa Matthew chapter 16 verse 27? For the Son of Man shall come in the glory, shall come. This will happen at the second coming. Pag dumating na yung ating Panginoong Yesus, at ano ang gagawin? Sabi niya, at ano ba yung gagawin? He shall reward every man according to his works during his second coming. No? Now, kung babasahin mo ulit ang 1 Corinthians chapter 3, verses 13 to 17, at ikumpara sa mga talatang ito, no? Itong mga talatang ito nating babasahin. Hindi ba isa ang tinutukoy is all about works?
Di ba yung sa chapter, 1 Corinthians chapter 3, verse 13 to 17, at saka yung mga binasa nating mga talata, hindi ba iisa ang tinutuko? Is all about works. So, tignan natin itong Hebrew chapter 10, verses 26 to 27. For if we willfully means yung sinasadya natin, ano? For if we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, yung natanggap na natin yung salita ng katotohanan, no? O yung kaunawan tungkol sa salita ng Diyos, no? There remaineth no more sacrifice for sin. So, kung tayo magkakasala, no? Actually naman tayo lagi naman nagkakasala sa araw-araw, di ba? Sa maghapon hindi pwedeng hindi ka magkasala, di ba? Sa isip mo na lang, no? Sa ating mga five senses, sa ating mata, kung ano yung nakita mo, hahatol ka. Kung ano yung narinig mo, ilalabas ng bibig mo, no? Yung ang marites, minsan di maiwasan, di ba? If be at a certain people, sabi niya, yun, ano, sabi niya, if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth. Na kailan mo narinig at tinanggap yung truth about our Lord Jesus Christ? Tagal na, no? Kailan? Araw-araw, hindi tayo perfectly na nakakagawa, no? So, ano ba yung sakripisyong, meron pa bang sakripisyo? Sabi niya, there remaineth no more sacrifice for sins. Is this verse applicable? O is this verse fit sa body of Christ nowadays? If you are a baby Sibra, maintindihan mo, maunawahan mo kung sino ang tinutukoy niya. So, the Hebrew people, sila ay under the law, no? Kailangan gawin nila yung kautusan upang maapis nila yung Diyos, no? But hindi nila ito nagawa. Hindi nila kayang gawin. But they are under the law. So we are under grace, no? Can you recognize this language to whom it was fit? So if you are sabi ko nga sa iyo, if you are a Ponisibra, you can recognize it, no? So tingnan natin yung Revelation chapter 20, verse 12. And I saw the dead, small and great, stand before God. O ito yung during the mayroong isang judgment dito. And the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things, no, which were written in the books. Mayroon palang talaan doon, lahat ng mga ginawa ay nakasulat, no? According to their works. According to their works. Ang mga salitang fire, remember, so dito mo titignan yung language, no? Yung fire, yung works, yung rewards and destruction. They are language, no, in your scriptures. Ito yung mga makikita mo sa mga salita, no, ng katotohanan, yung Bible, that you should recognize to whom they are fitted. Tingnan mo kung kanino ba ito nauukol, no? Ngayon, titignan natin ang salita ng Diyos and let the word of God speak to us. Tignan natin kung anong sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi yung sinasabi ng iba, no? Hindi yung sinasabi ng ibang tao, leader man siya, kung ano man ang ating, kung sino man nagtuturo, even me, kinakailangan tingnan natin kung ano ba yung sinasabi ng banal na kasulatan. Sa Luke chapter 12 verse 32, meron siya sinabi sa mga little flock, yung mga munting kawan. Sabi niya sa verse 2 sa Luke chapter 12 o 32, no? Luke chapter 12 verse 32, fear not, sabi niya, little flock. Huwag kayong matakot, mga munting kawan, sabi niya. For it is your Father's good pleasure. Ang Diyos ang may nais nito, no? Ang Ama, sabi niya, Fathers, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Kung nasundan ninyo ang aking mga topic, makikita ninyo yung kingdom na ito, ibinagay niya sa mga munting kawan.
ito yung mga taong o ito yung mga Jewish people na sumunod, tumanggap, kumilala, nagsisi sa ating Panginoong Yesus. Those are the people na kung saan niya ipinangako, yun ang mga little flock, yun ang mga remnant, yung kingdom, no? So, ito yung mga nagdala ng bunga, no? Ito yung, di ba sabi ni Jesus sa mga Pharisee doon, by their fruits you shall know them. Sinabi niya yan sa Israel, no? Sa Israel. Dahil ang Israel, kinakailangan gawin nila yung law. They are under the law, no? Yung mga sila yung mga mananampalataya at that time at nagsisiyar at tanggapin si Jesus during His earthly ministry. Ano ba ang makakamit ng mga taong ito? O ngayon, titignan natin, ano ba yung makakamit nila sa kanilang pagtupad, sa kanilang paggawa sa Panginoon, ano? Sa promise ni Jesus in the kingdom. So, sila ay maghahari, no? He will reign, Christ will reign with them, no? Yung mga mananampalataya, no? Jewish people, no? Yung mga Jewish believers during those days. Sila ay magiging kingdom priest at magtuturo sa mga Gentiles people, Gentiles nation, no? Yung mga maiiwan, no? Sabi niya, Luke 19 verses 11 to 15. So, ito yung isang parabola, basahin natin, no? Ang pangangaral ni Jesus, siya ay lumalapit sa mga tao during those days in his early ministry in a parable, no? As they heard these things, verse 11, Luke 19, no? Chapter 19, verses 11 to 15. And as they heard these things, he added and spake a parable. See, ang Panginoon is always talking to Israel in a parable, no? Because he was nigh to Jerusalem, and because they thought that the kingdom of God should immediately appear. Dahil naisip nila ang paghahari ng Diyos will darating na kaagad-agad, no? Verse 12, he said therefore, sabi niya na ating Panginoong Yesus, a certain nobleman, no, went into a far country to receive for himself a kingdom. O sino yun? Jesus Christ, no? A certain nobleman went into a far country. Siya ay umalis, no? Siya ay pumunta sa ibang, it means when after his death, his ascension, ano? Siya ay bumalik sa langit, eh? And then, went into a far country, received for himself a kingdom, no? So, pagbalik na yun, i-receive niya yung kingdom. And to return, and to return, yun ang pagbalik niya, no? So, this is the ascension of Jesus Christ, no? And His second coming. Kailan? Kailan yun? At the end of the tribulation period. Ano yung tribulation period? Yung tribulation period is after the church, wala na rito, and it proceed yung 7 years tribulation, no? After that, doon darating si Jesus, no? Yun ang tinutukoy niyo ito. Sa verse 13, tingnan niyo. And he called his 10 servants. Tinawag niya yung yung kanyang servants, no? And delivered them 10 pounds and said unto them. Binigyan sila ng obligation, ano? Occupy till I come. Ito, binigyan sila ng mga pounds, pera, no? Pera ito, no? Pounds, no? So, tinawag niya ang kanyang mga servants to give something to do, of course. Then, but his citizens, during those times, yung mga kalipunan ng mga Jewish people, the citizens hated him. Nagagalit sila sa kanya, no? And sent a message after him saying, sabi ng mga tao, we will not have this man to reign over us. Ayaw naming maghari. Yan ang tao na yan sa amin. Diba, tinatakwil si Jesus Christ ng mga Jewish people. Even this present time, no? There are only a small percentage of believing Jews, no? Siguro mga 3%, sabi nga ng survey. See, mantakin mo, napakaliit lang. Even in this present time. So, we will not have this man to reign over us. Ito rin na sinabi sa Acts chapter 7 verse 51, di ba? Yung sinabi ko sa inyo kanina. Ang tanong dito,
Mag-ahari ba ng mag-isa si Jesus Christ kung ayaw nilang tanggapin? No, of course no. Mayroong mga little flock na sumunod sa kanya, no, na mag-ahari. During the 1,000 years, sila'y mag-ahari. Sinong pag-aharihan nila? Of course, yung mga Gentiles people, nandun din sila, no? So, probably next week ay ating tutunghayan, no? Bakit sila mag-ahari, no? So, in verse 15, and it came to pass that when he was returned, no, nung siya ay babalik na, this is the end of the tribulation period. Tapos na yung 7 years tribulation, kung alam niyo ito, no? Tapos na yung 7 years tribulations. Having received the kingdom, ngayon mag-ahari na siya. Tapos na yung 7 years tribulation. Although, wala na rin yung church that time, no? So, then he commanded these servants to be called unto him, to whom he had given the money. Binigyan siya ng pera, di ba? Yung mga kanyang mga servants, that he might know how much every man had gained, ano, by trading. Ito is parable. Parable ito, which is referring what will happen to them during the 7 years tribulation. Kung ano ba yung response ng mga Jewish people o Jewish believers during those days. No? Ito ang mangyayari bago ang 1,000 taon at ito ay mangyayari. Ano? Ang talatang ito ay karugtong ng Revelations chapter 20 verse 24. Basahin natin yun. No? Kung papasilin natin ang talatang ito, lahat ng mangyayari sa talatang ito ay mangyayari bago magsimula ang 1,000 taon. Basahin ko muna yung pinakahuling phrase nung talata nung chapter 20 verse 4. Sabi niya, and they live and reign with Christ 8,000 years. Ito yung pinakahuli na sa talatang nilaktawan ko yung nasa una. Ito yung huli ng portion ng talata. So, ano ba ang mangyayari before the 1,000 years? Ano ba yung mangyayari before the 1,000 years? Magkakaroon ng judgment, no? Magkakaroon ng judgment. So, basahin ko yung Revelations chapter 20, verse 4. Basahin ko ngayon. And I saw thrones, and they sat upon them, no? And judgment was given unto them. Sino? Kanino? Sino hahatulan? Ha? And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus Christ. During those days, 7 years tribulations, the church, the body of Christ, is not there. No? And sino pa? Beheaded for the witness of Jesus and for the witness of the Word of God. Sila, during those days, maraming mangangaral pa rin during the 7 years tribulation, and which had not worshipped the beast. Hindi sila sasamba sa beast, sa halimaw. In Revelation, meron yan. Neither his image, maging sa kanyang image, neither had received his mark upon their foreheads. Ito yung mga tatak-tatak na sinasabi nila 666 during those days, or in their hands, ngayon wala pong nangyayari. Merong nagpapatatak. Lang yung pa-points lang yun sa mga bali-balita, yung mga may tatak-tatak, uso na yung mga tatu-tatu ngayon, or in their hands, and they live and reign with Christ 8,000 years. Yun ang sinasabi ko nina. Bago mag-reign si Jesus Christ for 1,000 years, mayroong resurrection, and they live. Sila'y namatay and they live. So, ang mangyayari doon, lahat ng mga binasa natin sa verse 4, magaganap yun, bago maghari. So, ano ang mangyayari before the 1,000 years? Magkakaroon ng judgment, especially, ito ang sinasabi sa Matthew chapter 19. Verse 28. Tingnan natin. Matthew chapter 19, verse 28. And Jesus said unto them, verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory.
when he shall sit in his glory. Of course, after the 7 years tribulation, during the 1,000 years, doon siya uupo sa kanyang trono of his glory. Ye also shall sit upon 12 thrones. Meron siyang kausap doon na judging the 12 tribes of Israel. Sino hahatulan? Yung Israel. Ito yung tinatawag nating judgment seat of Christ with the 12 tribes of Israel. Hindi yung judge the body of Christ. Dahil ang judge the body of Christ, never nahatulan according to their works. Bakit kahatulan ng works? Ang Diyos mismo, hindi tayo ay naligtas, hindi sa ating mga gawa. O bakit kakahatulan? Therefore, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus. No? Not of works of righteousness which we have done. No? Tayo ay hindi hahatulan ayon sa ating mga ginawa. So, kung hahatulan tayo sa ating mga gawa, walang papasa. No? At saka mangyayari lang yun during the 1,000 years. Before the 1,000 years. Based kung ano yung ginawa mo, base kung ano ang ginawa mo, during the Great Tribulation, ano? And I saw thrones. Basahin natin yung alin, ito yung gagawin, ito yung basis ng kanilang paghatol, no? And I saw thrones, and they sat upon them. Sino yung sat upon them? Yung maghahatol, ano? And judgment was given unto them. Ito yung mangyayari when Christ come, no? And I saw the souls of them that were beheaded. Yung mga hindi, sila pinutol ang ulo, for the witness of Jesus Christ, and for the word of God, no? And which had not worshipped the beast, yung di sumamba dun sa halimaw, no? In the tribulation period yon, in the tribulation period, not in this present time. Neither his image, hindi sila lumuhod sa image, ano? Yung neither had received his mark, binasa ko na kanina ito, no? Upon their foreheads, or in their hands, and they live and reign. Sila ay muling mabubuhay, yung mga namatay na yon, and reign with Christ 8,000 years. Bago mangyari ang paghahari ni Kristo, no? Mayroong resurrection, no, na magaganap. And they live, and then they will reign with Christ. Ang body of Christ is already taken up there. Wala na yung body of Christ. Wala na ito, no? Ano ang mangyayari pagpasok ng 1,000 years? Magkakaroon ng paghuhukom, no? Based on their works. Based on their works. Mayroong paghuhukom. At bibigyan sila ng level of authority. Mayroong level of authority yan, no? Tayo hindi, walang level of authority, and there is no hindi tayo magre-reign with Christ, no? We are in heavenly, no? Tayo yung mga ang pangako ng Diyos sa atin, which is not earthly but heavenly, no? In Luke chapter 19 verses 15 to 20, tuloy natin, ano, yung parable. And it came to pass that when he was returned, sino yung nag-return? Our Lord Jesus Christ, no? Sa parable na ito, yung return dito, referring to the Lord, no? This is at the end of the tribulation period. Tapos na, no? Having received the kingdom, o tatanggapin na niya yung paghahari o yung kanyang kaharian, no? Then he commanded these servants, tinawag niya yung mga servants na binigyan, ano, kanina, no, to be called unto him, to whom he had given the money, yung binigyan ng pera, that he might know how much every man, no, lahat ng mga nabigyan, this is referring to the Jewish people, had gained by trading. It is symbolical, no? Ito'y kung ano ba yung ginawa mo during the during the tribulation period, no? Ito ang mangyayari bago itong libong taon, no? In verse 16, then came the first. Sabi niya, saying, Lord, thy pound, yung pera na binigay sa kanya, had gained 10 pounds. Marunong ito, no? Marunong sa negosyo. So, ito ay binigyan siya ng, hindi business ang pinag-uusapan dito. Ito yung
pangyayari na nangyari during sa 7 years tribulation, kung ano ba yung naging response mo, no? Tungkol sa Diyos, ano? Tungkol sa ating Panginoong Yesus, ano? So, in the absence of Christ during those days, di ba? Sabi niya in verse 17, and he said unto him, well, kasi ang ginawa niya maganda, di ba? Ang kanyang binigay, ikinalakal niya at ito ay nag-gain, ano? And he said unto him, well, thou good servant, because thou hast been faithful in a very little, no? Have thou authority over 10 cities. Narito ang isang makakasama ni Jesus dahil mayroon siyang ginawa para sa kanya, no? Ayon sa verse 24, maring yung Revelation chapter 20 verse 4 o 24, maaring naputol, ano, ang kanyang ulo those during the 7 years tribulation, or hindi siya nagpatatak, no? At ngayon siya ay binigyan ng authority over 10 cities. Binigyan siya ng authority, no? Ang body of Christ ay wala na dito sa lupa sa panahon na yon. Ang kaisipang ruling and reigning sa body of Christ ay hindi na applicable. Hindi ito applicable, no? Sin can no longer molest, no? In heaven. Walang mga kasalanan doon, no? So, the body of Christ is already in heaven. Nandun na siya. So, ano bang gagawin doon? Praise and worship, no? Hindi katulad dito sa lupa, yung mga naiwan dito, in that day, no? There is still sin in this world. Mayroon pa kasalanan sa mundong ito na kailangan ng isang authority to rule over them. Mayroon pa ring rule. Kapares ng government sa panahon natin. Bakit mayroong mga authorities to rule over us, no? Para mapanatili yung to maintain yung tinatawag nating peace and order, no? So, during those days, during the 1,000 years, ang magro-rule, which is our Lord Jesus Christ, He will rule as yung rod of iron, no? Yung rod of iron. Yun ang kanyang ruling. So, talagang maigpit, no? Dahil nandun pa rin yung kasalanan. Kaya nga, binigyan ng authority yung mga faithful servant to rule over sa mga tao na yon, no? To rule over the people, no? Yung pangalawa, ano yung pangalawa? And the second came saying, Lord, thy money or thy pound hath gained 5 pounds. Binigyan siya ng 5, nagtubo siya ng 5. Nagdoble din siya, no? And he said likewise to him, be thou also over 5 cities. So dito makikita natin yung different level of authorities, no? Mayroong different level of authority. Yung kanina 10 cities, ngayon 5 cities according to their works, no? Ang kanya ng ginawa, no? Ang paghatol ng Diyos sa kanila at pagbibigay ng authority ay based sa kanilang ginawa during the tribulation period, no? Iyon ang kanilang basis, no? It is based on how much they suffered, no? For Christ that time. Di ba sabi pa sa Matthew chapter 24 verse 13, he that endureth at the end shall be saved. O yun, ano? Yun ang basis. If you endure to the end, no? Ikaw ay maliligtas. Yun ang basihan ng during the 7 years tribulation. Hindi katulad ngayon yung kailangan mananatili ka. Hanggang bukas lang, hindi ka makapanatili. Yung isip natin, sa panahon natin, it's super, kumbaga sa yung corruption sa isip ng tao this present time is matindi, ano? So, kung magbe-base tayo dun sa wars, there's no chance, no? There is no chance. So, how about the body of Christ? Mayroon ba tayong may papakita sa Biblia? Ngayon, tanong ko naman, sa mga nanonood at makakapanood sa atin, no? Yung body of Christ, mayroon ba tayong maipapakita sa Biblia that we will occupying different level of authority? Tayo ba ay tatanggap ng ganon level of authority during the 1,000 years of reign?
of Christ? So we are not reigning with Christ. No? Ngayon, titignan natin ang sinasabi ng Biblia na mag-aharing kasama ni Kristo. At tatanggap sila ng iba't ibang antas ng kapamahalanan, ano? Based sa kanilang ginawa during the tribulation period. Tingnan natin yung sequence ng pagbabalik ni Jesus upang kunin ang kanyang kaharian. Pagkatapos tinawag niya ang mga taong binigyan ng mga positions of authority. So tingnan natin yung 1 Corinthians chapter 3 verse 15. If any man's work shall be burned, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss. Ito yung mawawala, no? But he himself shall be saved, yet so as by fire. Kung titignan natin ito sa Luke chapter 19 verse 20, compare natin. Ito yung sinasabi niya sa Luke chapter 19 verse 20. And another came saying, Lord, behold, here is thy pound. Sabi niya, yung binigyan ng isang pound, which I have kept laid up in a napkin, no? Itinago niya sa isang napkin, ano? Kapatid, ito yung tinatawag nating judgment seat of Christ in your scriptures, no? Sabi niya nung verse 21, For I feared thee. Sabi niya, natatakot kasi ako sa iyo because thou art an austere man. Kasi ikaw ay may pit. Thou takest up, thou layest not down, and reapest that thou didst not sow. Sabi niya. So in verse 22, and he said unto him, Out of thine own mouth, sabi ni Christ, will I judge thee, thou wicked servant. Thou knewest that I was an austere man, taking up that I laid not down, and reaping that I did not sow. Wherefore, sabi niya in verse 23, Then gavest not thou my money into the bank. Pag hindi mo binigay yung binigay kong pera sa iyo sa bangko, that at my coming, sa aking pagdating, I might have required mine own with usury, sabi niya. And he said unto them that stood by, Take from him the pound, and gave it to him that had 10 pounds. So kinuha sa kanya yung isang cent, I think, yung isang cent na ibinigay sa kanya at kinuha at ibinigay dun sa may 10 binigyan, napagbigyan, ano? So, judgment seat of Christ, somebody will suffering loss. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, take from him the pound and give it to him that had 10 pounds. So, kinuha sa kanya at ibinigay dun sa nakatanggap na 10 pounds. So, and they said unto him, sabi nga ng verse 25, Lord, he had 10 pounds, sabi niya. Siguro sabi ng mga tagasunod ni Jesus, meron na siyang 10, bibigyan pa ng asa. Sabi niya, For I say unto you, sabi na verse 26, that unto everyone which hath shall be given, and from him that hath not, sabi niya, yun yung tungkol doon sa tamad na servant, no? Even that he hath shall be taken away from him. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 15, ito yung sinabi niya, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. No? Kailan ba mangyayari ang bagay na ito? At the end of the tribulation period. That time, there are 12 thrones judging the 12 tribes in righteousness. No? So, kapatid, let me introduce that this is what we call the judgment seat of Christ. Judgment seat of Christ ay hindi sa mga mananampalataya. 19:28 of Matthew, and Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of His glory. Pag dumating siya at uupo na sa kanyang trono, no? Ye also sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. This prophecy, ito yung prophecy ni Jesus Christ, no? Will fulfilled at the end of tribulation period in Revelation chapter 20 verse 4. No? Iyon ang clear understanding of theirs
and ours in 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Basahin na lang ninyo yung verse 1 o 1 Corinthians chapter 1 verse 2. May sinasabi siya doon. Sabi niya, unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all in every place upon all the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Bakit ko yung hindi nakahabol, tignan nyo yung una ng ating message, no? Kung tinutukoy natin dito yung both theirs and ours, there are two groups of people na kinakausap ni Apostol Pablo in 1 Corinthians, ano? In 1 Corinthians and 2 Corinthians, no? Merong mga dalawang klaseng tao na kausap dito. At hindi lang yung body of Christ. The presence of the Church of God o the little flock ay nanduroon, ano? Sa Romans 5:1-2, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, sabi niya, and rejoice in the judgment seat of Christ. No, sabi niya, and rejoice in hope of the glory of God. Hindi tayo tatayo, we will not rejoice in the judgment seat of Christ. We will rejoice in hope of the glory of God. In Romans chapter 1. In Romans chapter 5. Basahin mo, verses 1 and 2. What about this verse where we are going? Saan ba tayo pupunta? Pagkatapos na tayo ay kunin ng Panginoon. Colossians chapter 3, verses 1 to 4. If ye then be risen with Christ, referring to the resurrection, seek those things which are above, no? Where Christ seated on the right hand of God. Verse 2, set your affection on things above, no? Not on things on the earth. Hindi natin nanasain yung mga rewarding na yan on earth, no? To enter into His kingdom, no? Dahil, ang sabi niya, set your affection on things above, not on things on the earth. No? Kasi, hindi yun ang pangako ng Diyos sa atin. For you are dead, no? Hindi na natin nasahin yung mga bagay. And your life is hid with Christ in God. Tignan nyo mabuti itong verse 4. Itong verse 4. When Christ, Jesus Christ, who is our life, siya ating buhay, di ba? Shall appear. When? When He shall appear. Siya nga kailan natin siya makikita. Then ye also appear with Him. Tayo rin ay harap, makikita natin sa Kanya. At the judgment seat of Christ? No. Basahin niyo yung verse 4. We shall also appear with Him in glory. Oh, in glory. Not in the judgment, not at the judgment seat of Christ. Ito yung, ewan ko kung matatanggap ng iba to, no? Pero kahit mutig ng anggulo, the judgment seat of Christ, not referring to the body of Christ. It is during the Great Tribulation period sa mga taong yon, na kung ano ang mangyayari sa kanila, no? In Philippians chapter 2 verse 12, wherefore my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Ano ba to? Kailangan natin work out your own salvation with fear and trembling. So, maraming preachers, no? Ipinangangaral ito dahil ang bawat isa sa atin ay aharap daw sa hukuman ni Kristo. Well, this is not the context of this verse. Hindi ito yung context. Sa 1 Corinthians chapter 2, verses 1 to 4, ito ay katulad ng verse na ito, no? So, konti na lang at tapos na tayo. And I, brethren, when I came to you, came not with excellency of speech or of wisdom, declaring unto you the testimony of God. O, sabi ni Pablo sa kanyang pagpapatotoo, sa Diyos ay hindi sa kanyang karunungan, sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pangangaral, hindi sa sariling karunungan, ano? So in verse 4, I determined not to know anything among you save Jesus Christ
and Him crucified. Sinabi niya na wala siyang nalalaman, ano? Kahit ano liban si Jesus na napako sa krus. Ito yung lang kanyang pinagmamalaki na kanyang nalalaman that Jesus Christ, siya ay namatay sa krus. And I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Ito ay katulad nung nabasa natin kanina, work out your own salvation with trembling and fear, sabi niya, no? Bakit? Ang kanyang ipinapakitang kahinaan, kinakatakutan at panginginig, ito'y dahil nais ni Pablo na makasiguro, no? Makasiguro siya na naiintindihan nila yung ebanghelyo upang sila'y tumugon dito. Yun ang nais ni Apostol Pablo, kaya siya ay nanginginig, natatakot dahil ang kanyang mga pangungusap, pangangaral sa kanila, no? And my speech, sabi niya, and preaching was not with enticing, ano? Hindi yung paghihikayat sa salita ng karunungan ng tao, no? Words of man's, ano? Wisdom, no? Hindi sa karunungan ng tao, but in demonstration, no? Yung patutuo ng with the demonstration of the Spirit and of power, no? Yung sa patutuo ng Espiritu, no? This is referring to our responsibility kung paano natin ibabahagi ang salita ng Diyos. Yun, ano? By rightly dividing. Ito yung puso ni Pablo, no? To share the word of God not by the wisdom of men, no? Kundi yung kanyang mayroon siyang hanes na nais niyang ibahagi ang salita ng Diyos, no? In Philippians 2:13 and 16, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure, to all things without murmuring and disputing, no? So, ang konteksto ng mga talatang ito ay walang kaugnayan sa judgment seat of Christ, kundi sa isang obligation, no, sa pangangaral ng ebanghelyo. Sa pangangaral ng ebanghelyo. Nais ni Apostol Pablo na ipresenta, no, ang ebanghelyo ito ng tama upang sila ay maliwanagan, ano? Sila ay maliwanag yung sa sanglibutan, ano? Makita upang sila ay maging walang malay, ano? At sala, no? At walang dungis sa gitna ng isang lahing liko. Sabi niya rito, that ye may be blameless, ano? Sabi niya, do all things without murmurings and disputings. Nagsasalita ng walang pagrereklamo at pag-aaway, no? Disputings, that ye may blameless, sabi niya. Itong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos, iyon, ano? Ang sabi niya, that ye may be blameless and harmless, no? The sons of God, without rebuke in the midst of crooked and perverse nation, ano? Among whom you shine as lights in the world. Yun ang nais ni Apostol Pablo, no? Ang hangarin ni Pablo na makapagpahayag ng salita ng buhay at magkaroon ng ipagkapuri sa araw ni Kristo, no? At hindi mawalang kabuluhan ang kanyang pagpapagal, no? Ang kanyang pangangaral. Ito ang laman ng puso ni Pablo. So, kung bakit nasabi niya, work out your own salvation with fear and trembling. Hindi dahil siya ay haharap sa hukuman ni Kristo, kundi ang kanyang nais ay may presenta niya clearly yung salita ng Diyos, no? Na hindi ang salita ng tao. Well, sana sa ating pag-aaral ay inyo rin itong masubaybayan at tingnan ninyo yung mga nakaraang messages na may kaugnayan sa ating mga topic. So maraming salamat sa inyong lahat na nakapiling ko sa ating pag-aaral. God bless you all. At i-close ko sa prayer. No? Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito, maging sa paggabay mo sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita. Thank you so much. At alam ko na ito ay naging pagpapala. At kung mayroon man po kaming hindi naintindihan, Panginoon, na ikaw yung patuloy na magbigay ng pagkaunawa at karunungan sa amin. Maraming salamat sa mga kapatid na nakapiling ko. At bless them, Lord. Kung ano man po ang kanilang kahilingan sa kanilang mga
pang personal na buhay. Bless them at ikaw ang magbigay ng katulong sa kanila. At patuloy kong dalangin na marami pang kapatid na makakapiling namin sa ganitong pag-aaral ng iyong salita. Lahat ng puri at pasalamat ay binabalik po namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless muli. Maraming salamat, kapatid, at and to God be all lahat ng glory ay sa Panginoon. Thank you so much.